Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon upang purihin ang ating Ama. Pasalamatan sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, lalo tigit ang biyaya ng kaligtasan. At mulit-muli tayo lumapit sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng ating mga panalangin at binimithi. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamta naming paglayang walang maliw,
kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masasamang lahing upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanilang mga ang may 3,000 tao upang sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awit pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, upoon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Reverend, may God be in your hearts and your lips, be the word in your gospel, and the Father, the Son, and the Spirit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob.
may nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Isa na po siguro sa masasakit na karanasan o na pangyayari na maaaring maranasan nating mga tao ay ang mawalan ng mahal sa buhay. And we cannot really imagine the pain of losing someone unless tayo mismo ang makakaranas. And to experience such pain is excruciating. Talaga namang napakasakit at nakakadurog ng puso. At minsan, maaaring dalhin pa tayo sa pagkawala sa sarili or to lose ourselves. At mas malala pa, worst case scenario, it could lead us to despair. And it takes time to heal such pain of loss. Mga kapatid, sa mabuting balita po na ating napakinggan sa umagang ito, narinig natin na nagpakita ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena. Ito pong pitak na ito ng Ebanghelyo ay kadugsong ng Ebanghelyo po natin noong nakaraang linggo, kung inyo pong matatandaan. At kung saan si Maria Magdalena, na madilim-dilim pa noong umagang iyon ng araw ng linggo, ay nagpunta na po doon sa libingan. Ano po? At nang makita niya na wala ng laman, wala si Jesus doon sa pinaglibingan, dali-dali siyang pumunta sa dalawang alagad. At yun din ang kanilang nadatnan, wala. Ang nakita nila ay empty tomb at nakatiklop na tela. Umalis ang dalawang alagad matapos ang pangyayaring iyon. So, ibig sabihin, si Maria Magdalena pala, hindi umalis dun sa libingan matapos umalis nung dalawang alagad. Siya ang natira dun, umiiyak, weeping uncontrollably dahil sa pagkawala ng Panginoon. At nang makita niya ang isang lalaking nakatayo doon, hindi niya nakilala. Hindi nakilala ni Maria si Jesus because of an emotional destruction due to the death of Jesus.
her close friend. Mary Magdalene was in a state of pain of loss. And according to psychology, it is really possible. Kahit po sa atin siguro, kapag ka nakita natin ang mahal natin sa buhay na namatay na, pero muling bumangon, di po bagay parang napakahirap paniwalaan. Tingnan niyo po si Maria Magdalena. Si Jesus na pala ang kanyang kaharap, ngunit inakala niyang siya'y maghahalaman, tagapag-alaga ng halaman, at napagkamalan pang kumuha, nagnakaw ng bangkay ni Jesus. Kasi nga po, she was in a state of pain of loss. Nagdadalamhati pa din siya sa pagkamatay ni Jesus, at nadagdagan pa ang kanyang sorrow, sapagkat nawawala ang bangkay. But notice, when Jesus called Mary in her name, she recognized that naman who she mistook as gardener, it was Jesus. It was the Lord. And it is the first appearance of Jesus to someone after He resurrected from death. Si Maria Magdalena ang unang pinagpakitaan ng Panginoon matapos na siya'y muling nabuhay. Sa ating pong pagninilay ngayong Easter Tuesday, the first week of Easter, at special day sapagkat ito pong Easter Tuesday na ito ay nakapaloob pa rin sa tinatawag nating Easter Octave. And it is indeed a great solemnity of the resurrection of Jesus na hindi lamang natin ipinagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon ng iisang araw, hindi katulad ng mga solemnity sa buong liturgical calendar ng simbahan. It is really a great solemnity, and that it extends sa loob ng isang linggo. Kaya po tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo na nais kong bigyan ng pansin. Alam niyo po, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tatlong bagay lamang naman ang kanyang nilupig. Una, death. Pangalawa, darkness. At pangatlo po ay despair. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nilupig niya ang kamatayan at binigyan tayo ng bagong buhay. When Jesus was buried in the tomb, our sins were buried too. Nailibing din yung ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakasala. Kaya po sa kanya muling pagbangon, ang dala niya sa atin ay bagong buhay mula kay Kristo, na siyang taglay natin ngayon. At ang bagong buhay na ito ay tinanggap po natin nung tayo ay binyagan, kung saan sinariwa po natin nung Easter Sunday. Kaya po ngayon, we are dead to sin, but alive in Christ Jesus, our risen Lord. Second point, darkness. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nilupig niya ang kadiliman at dinala tayo sa bagong liwanag ng buhay. Nang nailibing ang ating Panginoon, kasamang nailibing ang kadilimang bumalot sa kasaysayan ng mga unang tao, kahit pa ng mga taong nauna sa ating Panginoong Hesus, na umaasa sa kanyang pagdating, pagliligtas sa kasalanan at muling pagkabuhay, upang muling mabuksan ang pintuan ng langit. Kaya po sa kanyang muling pagbangon, sa kanyang muling pagkabuhay, kasama niyang sumibol ang bagong liwanag na papawi sa dilim ng nakaraan. Kaya po sa muling pag-awit natin ng papuri, noong linggo, yun po ay nagbadya ng ating kasiyahan na ang Panginoong Hesus, siya ang liwanag na lumuwal mula sa nahating dilim.
Kaya po kung uusisain po natin yung salitang luwalhati, makikita po natin na ang ibig sabihin pala nito, si Jesus ang liwanag, siya ang liwanag na luwal mula sa nahating dilim. Luwalhati. Kaya po tayo patay na sa kadiliman at ang buhay na taglay po natin ay liwanag mula kay Kristo na sa Kanya rin galing. Na tinanggap natin nung tayo ay binyagan. And now we are proud to say that we are the sons and daughters of light. Tayo mga anak ng liwanag because we are dead to darkness but living in the light of Christ Jesus our Lord. Pangatlo po, despair. Alam po, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, naisaayos po niya yung nasirang ugnayan ng Diyos sa tao. Dahil po sa kasalanan, ang tao ay naging hopeless. Hopeless na muling maibalik ang original relation ng Diyos sa tao. Katulad ng relasyon ng Diyos na lumikha kay Eva at Adan sa paraiso. Nasira po yun dahil sa kasalanan. But because of Jesus, the despair, hopelessness was broken. Kaya po, ang dulot niya sa atin ngayon ay panibagong pag-asa na muling manunumbalik ang dating sigla ng relasyon ng Diyos at ng tao. Nailibing na po yung nasirang pagkatao natin, yung nasirang image and likeness in us dahil sa kasalanan. Yun ang bagong dala ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Jesus brings us a renewed image and likeness of God. And that new image and likeness in us, na dulot ni Kristong muling nabuhay, yun po ay tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Kaya po napakalaki ng kaugnayan, hindi mahihiwalay ang sakramento ng binyag sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. There is an inseparable link between the resurrection and the sacrament of baptism. Kaya po yung mga elementong yun yung death. Iwinawaksin natin sapagkat bagong buhay ang dala ni Jesus. Darkness, kandila, the Paschal candle, ang liwanag ni Kristo at ang hope of new life in Him. Mga kapatid, sa ating paglalakbay po sa buhay na ito, kung nakakaranas man tayo ng napakaraming pagsubok, makapasanin na gumugupo sa atin, nagpapabagsak, alalahanin natin ang Panginoong Hesus. Tinalo niya ang kamatayan, ang kadiliman, at kawalan ng pag-asa. Ganon din po tayo. Hindi natatapos ang ating paglalakbay sa mga bagay na yon. Bagkus, dadalhin tayo sa buhay, sa liwanag, at pag-asa. Kaya brothers and sisters in Christ, in today's gospel, we are also encouraged by the grace of the risen Lord to do the same thing. Maging tagapagbalita tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, katulad ni Maria Magdalena. Taglayin natin ang buhay, liwanag at pag-asa na dala ng ating Panginoong muling nabuhay. By the grace of the risen Lord, we will be also able to conquer our own death, our own darkness, and despair. Matapos nating malupig ang mga ito, tunay na maisisigaw at maibubulalas natin, nakita ko ang Panginoon. I have seen the risen Lord, and we are challenged to be heralds of the risen Lord para tayo din magdala ng buhay, liwanag at pag-asa sa iba. Let us praise the Lord our Savior who conquered death, darkness, and despair in order to bring us light, hope, and a whole new life. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at ang gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayo manalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloobbong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupad na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ni kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, na aming Santo Papa, at ni Melray, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, ng sanlibutan,
lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa sa aming kalooban para sa pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga nilobong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.